So ayun, what's up mga chong? Hey, grabe araw ah. Ewan, nakikita nyo ako. And so ayun, what's up mga chong? Good morning. And for today's video maglalakad nga ulit tayo papunta sa Aldi. Yan, mag-grocery tayo ngayon kasi today is Sunday at wala na tayong stock nakakainin sa ating ref. Ayan, bumili tayo kasi Sunday ngayon. Ayan, Sunday sila nagre-refill. It's 8:58 ng umaga. Grabe, hindi ko alam kung makikita nyo ako. Ngayon lang kasi nagpakita yung araw. Ayan, summer ngayon dito, kaya mainit, may araw. Oo, kaso yung hangin malamig pa din. Kaya tingnan nyo, naka tayo, ang tawag dito, bomber jacket, sweater, kung ano man tawag nyo dyan. Ayan, pupunta tayo sa Aldi. Ayan, sa search ko lang muna sa cellphone kasi baka maligaw tayo. So meron tayong 16 minutes walk. So tingin ko dito naman tayo dadaan sa kabila, kasi nung nakaraan doon tayo dumaan sa part na yan. So dito naman tayo. So similar ETA estimated time of arrival. So dito naman tayo sa kabila dadaan. So ayun, share ko lang since paano ba yung sitwasyon namin last time sa nakwento ko nga sa vlog, no? Every 10 days lumilipat kami at inuna nga namin tong lugar na to para ayun nga, kasi malamig dito pag winter kasi tabing dagat nga. Tapos yun, yung hotel tinuluyan namin is nakabook lang hanggang 27. So 1 week na lang. Tapos may binok silang bagong bahay, kaso yun nga, sabi namin pwede kami mag-stay. So yun, kala namin okay na doon sa may-ari, nakausap namin. Yung pala hindi kami binok. So ayun, shoutout sa'yo Sir Bobby Tuason. Napakabuti mo talaga. Kahit anong oras, kahit madaling araw dyan sa Pilipinas, ina-assist mo kami. Ayun, kinausap ni Sir Bobby at nakuha namin yung date hanggang katapusan ng June. Ang problema namin is yung July. Dahil nakausap namin yung dalawa naming kasamang lokal na baka magtagal kami dito hanggang September or October bago dumating yung winter, bago mag-snow. So ayun nga, pinabook niya na rin yung July. Problema ay dahil para siyang room for rent, nakabook yung kwarto namin ng 1, 2, and 3. So ililipat-lipat kami ng kwarto or may ibang property na rain niya. May ibang property na against the light ako. Pero well, anyways, hindi naman ako kagandahang tignan. So ayun nga, kaysa magpalipat-lipat kami ng room, sinubukan kaming isang bahay, isang flat na 10 bahay rent namin for 3 days para masubukan namin. Tapos malay nyo, pagdating na August doon kami mag-stay. At least doon solo na kami ng kwarto, tag-isa kami. So yun, alanganing araw yung July 1, 2, and 3. Kasi yung 1, 2, and 3 is Wednesday, Thursday, and Friday. So may pasok kami noon, mahirap pa kami magpalipat-lipat. Kaso yun nga, wala naman kaming choice. Kasi nga, wala kaming bahay pang matuluyan dito. Hindi kagaya nung ibang mga nakasama namin. May bahay sila kasi nga yung trabaho nila, naka-stay lang sila sa isang area. So meron silang home base nga na tawag dito. So ayun, nabook na namin yung buong July. So mag-stay pa rin kami dito sa Peterhead. At nagawa naman yun ng paraan ni Sir Bobby. Kaya maraming salamat kasi alam mo yan, sobra yung pag-assist mo sa amin. So ayun lang mga chong,
Ngayon lalakad nga tayo doon sa Aldi. Nag-grocery tayo. Mamimili tayo ng pagkain natin ngayon. At babaunin natin siguro for at least mga 2 to 3 days, or siguro 2 days lang, bahala na kung ano, kasi hindi rin kami masyadong makapag-stock, although may freezer kami, pero maliit lang yun. Siyempre hindi lang naman sa akin yung freezer, dalawa kami ng Kuya Omar doon, kaya ngayon mag-i-stock kami doon. So yun, galing. So mga taxi pala yan, nag-aantay ng pasahero. So yun, plano ko ngayon magluto nung parang burrito. So bibili na naman ako minced beef. Beef na naman. Lagi na lang beef. Well anyways, wala tayong magagawa. Yun ang mura. So luckily hindi naman sumasakit mga buto-buto natin, kaya okay lang. Wala namang problema dun. Ayun nga, 9 AM pa magbubukas yung Aldi, kaya okay lang. Sakto lang naman yung lakad natin kasi 20 minutes walk yun. May gumagawa ngayon dito Sunday. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila, pero I think ano ba, ayun natin mawala yung sasakyan. So ayan, naka-stop. Pwede na tayo tumawid kasi wala naman ng sasakyan, diba? Pwede tayo, yung mga CCTV dito. Ayan. Kasaway tayo eh. Hindi, pero pwede naman, lalo kasi dumadaan yun. Napakalinis ang kalsada, umaga ngayon. So Sunday, mga tao ngayon halos karamihan nasa bahay lang, or nasa ano ba, nasa beach. Kasi ngayon lang gumanda yung weather dito. Paano ba i-describe yung weather dito? Yung weather dito is parang mainit yung araw pag tumama sa'yo, pero yun nga, malabig yung hangin. Napakalamig ng hangin, promise. Times 2 mo na lang yung hangin sa Baguio, parang ganun, times 2 or times 3. 10 degrees ngayon dito ngayon, pero sabi nga nila summer ngayon. Pero ayun, heavy truck dito. Ayun yung pinaka-lift nila. Kaso bakit nakaangat yung gulong? Nakaangat sa lupa. Parang may check sila siguro dun sa ano, sa bubong. So ayun, lakad lang muna tayo papuntang sorry, wala na masyado ikukwento. So ko lang di ipakita sa inyo yung lugar. So ayan yung lugar, makikita nyo, diba? Napakalinis, napakaganda, diba? Ang dami dito seagull. Hindi pa tayo nagbe-breakfast kasi nga walang laman yung ating freezer. Ayun, ang galing, stig. Nakatuwa lang. So yung mga chong, nalakad muna ako papunta dun sa grocery. Try natin makapag-video tayo sa loob ng grocery store kasi baka mamaya bawal. Ayaw naman natin gumawa ng bagay na ikakaka-upset nila. Ay, ito pa pala mga chong, next week, this Monday pala, not next week, so this Monday, bukas, nakukuha namin fuel card. Makasakaling makapunta tayo sa mga lugar dito na pwede natin pasyalan, mga gala ng bahagya. Pero let's see kung anong mangyayari. Simbahan o, kaso walang misa. Hindi ko alam anong oras misa nila. Sa weekend, Saturday Vigil 6:30 PM, Sunday 11:30 AM. Yan. So 11:30 AM yung ano, yung misa. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Sa naglalakad-lakad dire-diretso. Check natin yung maps. Yung sabi kasi mga 20 minutes walk lang eh.
So ayun, dun sa dulong yun, liliko tayo din, makikita na natin yung Aldi. So yung mga chong, message ko na lang kayo pagka message. Ang gulo no. Ay mga chong, tuloy ko yung video pag nandun na tayo sa grocery, kung anong makukuha natin. So sayang nga, ang dami dito mga bahay yan. Ito nyo yan. Dahil mga establishment dito na bakante. Hindi ko alam kung bakit, pero napakadaming establishment nga na bakante. So ayun, hindi ko alam, sabi nung kasama naming lokal dito, dati daw sobrang busy nitong lugar na to kasi malapit siya sa dagat. So maraming fishermen ganun na, alam niyo yun, maraming tao. Pero ngayon parang kumonti daw kasi sabi niya mga tao daw nagiging tamad na. Kasi dito guys, pagka wala kang trabaho, sustentado ka ng gobyerno. So kumbaga dyan sa atin, parang 4-piece. So dito parang may ganun din, pero mas malaki yung halaga na kaya mong mabuhay ng talagang walang trabaho. Kaya yun, parang sabi niya, tinuturuan nyo lang maging tamad yung mga tao. Which is maganda in a way, kasi walang homeless, di ba? Walang mga homeless nga naman sa kalsada na namamalimos. Pero ayun nga, tinuturuan nyo yung tao na huwag na magtrabaho. Tapos dito, kagaya rin sa Pilipinas, malaki rin ang tax sa lahat ng bagay. Well, well compensated naman yung trabaho mo. So ayun, kaya marami daw na tao na nag-i-stay lang sa bahay. Malapit na nga pala tayo sa supermarket. Ayan, tapos katabi niya sementeryo. Tapos doon mamaya tambay tayo doon after. So ayun mga chong, natawid lang tayo kasi mabubusinahan tayo dito pag may hawak tayong kahit ano pagtatawid. Ayaw nila lang ganun, na-upset sila. Kaya yun, tawid muna tayo sa kabilang lane. Tapos sa tayo magawa ng video. Chong, matawid na nga tayo. Pupunta tayo dito sa grocery. So bakit ganito oras ako nag-grocery? Siyempre, sasabay ko na rin sa lakad. Tsaka konti yung taong nasa grocery shop pa. So yun, mamaya tatambay ako dun after natin mag-grocery. Pero sa ngayon, pasok muna tayo sa grocery store. Mimili tayo. Ayun yung grocery, di ba? So yun. Alam mo diba doon sa atin sa Pilipinas, pagka nakakita ka ng mga foreigner, parang alam mo yan, ka-amaze ganyan. So dito ko lang na-realize na pag nandito ka na sa lugar nila, parang nakakasawa din. Nakakasawa ding makakita ganun ng mga foreigner. Tsaka nakakaya silang tignan kasi nga syempre mga lokal yun. So yung mga chong, pasok muna tayo sa grocery. Hindi ako makapag-video sa loob kasi hindi ko alam kung bawal. At ayoko rin naman ma-upset sila. So ayun nga mga chong, kabil na tayo ng kaso kulang. Kaya kabil lang ng 3 packs na pizza para kung sakali sa dinner. Tapos nakabil lang ako ng bell pepper tsaka patatas. Ibang nabili ko, sadly wala yung ibang kailangan ko. So I think lalakad muna ako pa uwi kasi hindi ko alam saan ko iiwan tong grocery na to. Tapos pupunta ako nung isa sa mga grocery store din, yung Lidl. So yun, sakto, exercise na rin. So meron tayong 13 minutes walk pauwi sa bahay. Ayan, tapos iwan natin yung pinamili kong to. Tapos lalakad naman ako ngayon papunta ng Lidl. Ang mahal kasi nung minced beef nila, tapos wala akong makita nung parang flatbread. Plano ko kasing gumawa ng burrito ngayon. Tapos magtatabi siguro ko para sa mamayang gabi. Hindi ko alam. Pero meron pa kasi kaming curry powder. Ano ko mag baboy
pork curry, parang ganun. Wala akong makitang carrots sa ano eh, na tingi. So patatas lang meron. Bibili ko ng cheese para maagawa nung baked potatoes. Yun lang. Habol ko lang din naman is mag-exercise at the same time mga pamilya ng gamit ko, diba? So ayan, nalikot ng camera, no? Sinililipat ko yung camera sa kabilang kamay. So yun, wala akong nakitang Pinoy ngayon. Puro puti nag-grocery doon. Ang dami dito, nakita nyo yung mga nasa likod ko na yan. Puro mga ano yan, parang bed space, ganun. Parang room for rent, parang ganun. Yan, mga nasa likod ko na yan. Ayun. Ano lang, 3 pizza, isang garlic and cheese pizza, isang double pepperoni, tsaka isang vegetable pizza. May oven naman doon sa hotel, so maluluto naman natin siya. Ay, tatawid tayo, daming sasakyan. Yep. Tama, bangga tayo. Kaya yun, wala kasing stoplight yung tawiran doon, so ingat lang para tumawid. Ayan. So yun, uwi muna tayo sa bahay, tapos lakad ulit papunta naman Lidl. Sobrang tahimik dito mga chong iyo. Ano naman, may event nga pala ngayon. Yan, yung hindi ko alam kung FIFA World Cup. Yan. Mga taga Scotland, mahilig sila sa football. Yan. Nakaraan may laban yung Scotland team. Yan. Panalo yung first game. Yung second game ng Thursday, natalo sila. Ayun. So medyo ano sila ngayon, mainit. Alam niyo yan, talagang grabe suporta nila sa team. Sa atin sa Pilipinas wala namang football. So sa atin sa Pilipinas is basketball. Kita nyo ba yung mga chong? Mga puro bakante yan. Kaya itong malaking ito, yan, bakante rin yan. Kaya nga sabi nung kasama namin lokal, dami nga daw sayang dito na establishment. Alam nyo yun, kasi nga puro bakante. Diba dami lang tao dito, kagaya ngayon marami nga mga establishment na nagbubukas gawa ng summer ngayon, tourist destination, parang ganun. Kaya hindi na rin natin dinala yung sasakyan kasi pag umalis tayo, sayang yung spot ng parking natin. Although marami kang pwedeng parking, kaso malalayo dun sa hotel. Habol kasi na yung paglabas mo ng kwarto, paglabas mo ng bahay, dire-diretso nasa harap yung van. Kasi pag umaga doon kami nag-aayos, nagsasapatos, ganun. Kaya gusto namin na nandoon lang nakapark. Si Kuya Omar ngayon nag-jogging, naglakad-lakad, kaya walang tao ngayon doon sa bahay. Tapos kaya ako rin enjoy araw. Pagdating ng winter, 3 PM pa lang wala ng araw. Sisikat siya anong oras na rin. So, sobrang haba ng gabi pag winter. Grabe, laki ng truck. Ayun yung truck. Kasi port area to. Gaya ng video ko nga nakaraan, malapit kami sa dagat. So yun, every winter sa sobrang haba nung gabi, so yung mga taong medyo mahina ang resistensya, nawawala ng vitamin D. So napaka-importante ng vitamin D mga chong.
Kasi lamig. Pinuto tayo kasi may tao, naiiyak magsalita. So yun, napaka-importante ng vitamin D. Kasi yun yung nagbibigay ng ano, parang mayroon something sa katawan natin na para hindi ka ma-depress, ganun. Yun, kaya meron silang tinatawag na selective, kalimutan ko, parang seasonal ganun disorder. Yun nga, na mas mararamdaman mong malungkot, ganun, parang kang depressed. So ayan, kaya kinukuha natin lahat ng vitamin D na pwede natin kunin sa araw. Pero bago mag-winter, bibili ko ng vitamins para nga kahit pa paano, di ba? Yung magiging lack of vitamin D mo, maano mo sa katawan. Kumbaga, masustain ba? Ayan. So yun, medyo malapit tayo sa hotel natin. Ayan, nakita nyo yung sa amin, napakaraming nakapark. Kasi parang yun yung active na lugar dito na yun nga, maayos mag-stay. Maganda yung mga reviews. Yung Mini Cooper. Ipon tayo niya mga chong. Bili tayo ng Mini Cooper. Morning! How are you doing? Palabati yung mga lokal dito, kaya pati na rin sila. Sarap dito, grabe. Sabi ko nga kung may pagkakataon lang talaga ako na kunin yung pamilya ko, sabi ko kunin ko. Kaso yun nga, sabi nga nung lokal, yung pera mo dito average ka lang, pero kung dadali mo sa Pilipinas malaki. Naniniwala naman ako doon, kaya medyo alanganin pa. Pero yun nga, pag-iisipan natin kung paano gagawin para makapunta nga sila rito at maadala natin. Pero sa ngayon, ipon muna. So ayan, malapit na ako sa hotel. Lalagay ko lang tong mga pinamili ko, tapos lalakad ako uli. Pupunta naman doon sa isang grocery store, di ba? So ito yung van namin. Ayan yung van namin, di ba? Tapos pagtawid mo, yun na yung pintuan ng hotel or ng flat. So, lalagay ko lang to sa kitchen. Hindi naman siguro ito mawawala o wala namang kakain siguro nito. Kasi dahil pagkain doon na nasasayang. So yun lang mga chong, pasok muna ako sa bahay. So ayun nga mga chong, bali chinik ko yung supermarket na Lidl dito. Medyo may kalayuan sa aming hotel, kaya instead na, alam niyo yan, instead na lakarin ko, tinamad akong bigla. Yan, tinamad akong bigla, kaya ito, dali na natin yung sasakyan. Kasi 30 minutes walk siya, 4 minutes drive. So ayun, napagpasyahan ko na dali na lang tong sasakyan. Siguro saglit lang naman, makukuha pa rin namin siguro tong parking. Wala pa naman masyadong tao ngayon dito. Wala pa naman masyadong tao na gagala, siguro makukuha pa rin naman siguro tong parking na to. Kaya ayun, i-drive ko na lang siya kaysa, alam mo yan, kaysa maglakad ako papunta ron. Saglit lang naman, giniling lang naman bibiling ko, tsaka yung flatbread. Ayan, kaya
Saglit lang, makakarating din tayo ron. So yun, bali meron nga pala ako, merong international driver's license, kaya nakakapag-drive tayo. Ayan. Tapos sa pagdating naman sa speed limit, medyo mahigpit sila rito. Kaya ako pag nagda-drive, I'll make sure laging meron akong Google Maps na naka-on. Kasi doon mo makikita yung speed limit nila, lumilitaw sa Google Map. Kaya hindi na siya ganong kahirap. Yung pagdadrive naman dito guys, baliktad dahil right hand drive. So nasa kaliwa tayo ng kalsada. So ayun, baliktad siya compare mo sa Pilipinas. Tapos dito yung mga driver, basta nasa main road sila, wala silang pakialam. Wala silang pakialam basta nasa nasa right of way sila. Dire-diretso sila sa kanto. Dire-diretso sila sa mga, alam mo yun, dire-diretso sila, wala silang pakialam. Kaya obligado kang, alam mo yun, huminto para tingnan kung yung maingay sa likod. Hindi ko alam, siguro yung tubig namin. So malapit na ako sa Lidl. Yeah. Kasi alam ko doon ko nabibili yung mga minced beef na mura eh. Tapos doon ako nakakita ng tinapay. Actually meron nga rin silang mga tinda doon na na mga para sila may bakery. Meron silang mga tinapay doon na mainit. So yun, 20 lang ang speed limit dito, kaya ang bagal lang takbo ko. Below 20 ako actually, nasa 17 lang. Hindi ko mapakita sa inyo yung lugar kasi hindi ko mahawakan yung camera. Kaya pinag-iisipan ko kung kukuha ako ng DJI Nano or mag-upgrade ako ng phone, which is parang mas lamang na mag-upgrade ako ng phone. Kasi ang hirap magdala lagi ng isa pang action cam. Tapos iniisip ko rin yung value for money. So kung phone, may phone naman ako. Kung DSLR, magmi-mirrorless ako. Hindi ko pa alam. Pero ayun, kung paano bang gagawin. Depende kung magkano, kung ano magiging pera natin, kung magkano magiging natin. Wala nga rin ako maayos na camera holder. So bali yung camera ko is nakapatong lang sa dash. Ayan, tumataob-taob siya. Kasi naiwan ko lahat sa Pilipinas, hindi ko siya dinala. Hindi ko naman naisip na dalhin yung windshield mount ko ng camera. Ayun, kasi yun nga, wala naman sasakyan dito. Kaya ayun, wala naman akong planong panggala tong van. Kasi una-una, laki-laki nitong van namin, diba? Kaya mostly, kung kayang lakarin. Kung tinatamad maglakad, dalhin mo na lang siya pang grocery. Ayun, dito ulit tayo nakapunta dun sa may tabing dagat sa Aldi. Sayang. Kung nakapunta sana tayo dun kahit papano nakatambay tayo ng bahagya. Mga chong, malapit na tayo sa Lidl. Kagandahan lang din sa Lidl kasi may katabi siyang home bargain. Wala naman akong masyadong mabibili sa home bargain. Sa home bargain kasi mas maraming mabibiling, alam mo yun, mga gamit sa bahay. Pero meron din siyang grocery. Ang grocery niya yung mga mga madadalas lang bilhin ng tao, parang ganun. Pero sa Lidl, grocery store talaga siya. So yung mga chong,
dito na tayo. Hanap lang ako ng parking. Yung 360 ko nga pala, di ko dinala. Sayang. Mas gamitin sana yung 360. Kaso mahirap lang kasi talaga mag-edit sa 360. Kaya hindi ko siya dinala. Ayan. Ang ganda lang nung sasakyan dito kasi kompleto siya ng parking sensor. Meron din sa harap. So yung mga chong, dito na tayo sa grocery. Hindi ko siya mapapakita. Yun nga, gaya nga sabi ko, ma-upset yung mga tao na nagbibideo ko sa loob ng grocery store. At hindi pa ganun kakapal yung mukha natin para mag-video ng ganun. So yung mga chong, balik ako mamaya pag nakabili ko ng mga kailangan ko. Mga chong, natapos din tayo mag-grocery. Hindi ko alam, parang napakarami kong pinamili. Actually, puro naman siya pagkain. Kaya no harm naman din. Ayan, hindi ko lang alam kung magkakasya sa rep namin sa bahay. Oo. Lunch dinner ko na rin naman yun for today. Kaya tagalan lang ako humanap ng itlog. Hindi ko makita yung lalagyan ng itlog. Gara kasi nung grocery nila dito, pabago-bago ng pwesto. Depende sa kung anong panahon, ganun, seasonal. Hindi ko alam ba't ganun. So ayun, pabalik na ako ng hotel. Pabalik na ako sa hotel namin. Malapit lang naman yung hotel. Kaya ayun, kung lalakarin medyo may kalayo kasi 30 minutes walk. Hindi pa ako nagbe-breakfast. Anong oras na? It's 10:30 na ng umaga. So mangyayari nito, brunch yung magiging ano ko, kain. Pero okay lang din naman. At least nakapaglakad-lakad tayo. Po, sa yun, mamayang hapon may pagkain, may kakainin na rin naman tayo. So okay lang din. Huwag ka babagsak. Nahihirapan ako kasi walang lalagyan yung ano. So saan tayo? Tayo ay same ano? Ayun, doon pala. So dito tayo pala. Kaya medyo nakakalito pa yung mga daan. Pero hindi naman yung tipong basta mahirap ipaliwanag. Napakarami kasing roundabout. Tapos yun nga, sanay tayo sa Pilipinas na nasa kabilang lane. Bihira naman tayo mag-drive dito. Kaya medyo nahihirapan pa tayo sa kalsada. Pero kaya naman. Hindi naman siya ganong kahirap pagka nagda-drive. Pero ayun, syempre double ingat tayo sa kung ano man ang pagmamaneho rito. Ayun. Babantayan mo lang naman dito yung speed limit. Tapos yung sa mga roundabout niya. Ayun. Ako naman pagka 30, 27 lang ako, ganun. Hindi naman ako lumalagpas nga. Kasi nga ayoko rin naman mahuli or what, diba? Dito hindi ka gagamit ng aircon na sasakyan kasi malamig. Mas gugustuhin mo nung mainit. Nakapatay yung aircon ko, nakapatay yung heater ko. Kung ano lang yung pinaka temperatura ng sasakyan, ganun lang. Okay na ako din. Kasi nga laging malamig. So kagabi hindi kami nag-heater, bukas yung bintana. Nakatulog naman kami parehas. Maaga ako nakatulog kagabi, siguro sa pagod na rin. Yun. Kaya medyo nagbawi tayo ng tulog. One day off lang tayo. Nakapaglaban na naman tayo. Kaya hindi naman na rin masyadong problema. So problema na lang is yung pagpapatuyo ng sasakyan, diba? Pero tuyo na sa pagpapatuyo ng mga ano ng damit. Ayan, nasa kwarto naman, iniwan ko naka-on yung heater. Pero tingin ko medyo tuyo na rin naman, masusuot na naman sa bukas. Nagdalawang laba kasi ko, bali naglaba ako nung
Friday night, tapos yung suot ko nung yung suot ko nung sa Saturday, nilabang ko siya pag uwi kasi limited lang yung uniform ko. Kaya ayun, kaya hanggat maaari inaayos ko lahat, diba? Para hindi naman tayo nagagahol sa mga susuotin ganun, lalo na sa sitwasyon namin ngayon. Okay naman, nakabook na kami hanggang katapusan, kaya tingin ko magiging okay naman na lahat. Problema lang namin is July 1, 2, 3. Yung July 1, 2, 3 medyo critical, di namin alam kung paano gagawin, pero ayun nga. Pero okay lang din, masaya naman. Alam mo yun, sarap ng trabaho ko rito kasi hindi lang siya basta trabaho. Para ka lang din namamasyal, tapos mabait pa yung kasama namin dalawang puti. So yung dalawang puting nakasama namin, lalo na isa, yung kasama namin Sabado, hindi kasi sumama yung isa, si Willie. Hindi siya pumasok ng Sabado, gusto niya daw magpahinga. Kami, ang ganda ng puntahan namin. Siya na mismo nagsasabi kung gusto nyo magpicture, okay lang, hindi naman tayo nagmamadali. Magpicture kayo, kasi mahilig din siya sa photos, mahilig din siya sa picture. Kaya ayun, kaya okay lang din. So ayun, nandito na tayo sa hotel namin. Papark lang ako, magluluto, tapos mamaya subukan natin uling lumabas. Subukan natin gumala. May parking spot pa ba? 15, 16, 17. Asan na yan? Ayun. Okay. Okay. Swerte naman at may parking pa tayo. Ayan. So iikot lang ako ng konti kasi medyo may kahirapan bumelta rito, kasi matutulin ang sasakyan. Kaya kailangan ko, gagawin ko is aatras ako dun sa lugar na maluwag, kasi hindi kagaya sa Pilipinas mga sasakyan dito. Mga sasakyan dito yung mga walang pakialam, basta na totoo, mga sasakyan dito walang pakialam, basta sila nasa right of way, tas main road sila, wala, dire-diretso yun. Ngayon tayo sana yan lang, sanay na naman tayo sa kanila. Okay lang din, no worries. So yun, magpapark lang ako, tapos mamaya subukan natin kung makakaikot tayo maaga-ala, ganun. So ayun nga mga tso, tapos na tayo magluto. Medyo naparami yung niluto ko, so babaunin ko na lang siya bukas. Siya na rin yung magiging lunch ko. Ayan. Tapos dito tayo sa van. Dami ko stock dito ng Dr. Pepper, tsaka ng Pepsi Max. Kasi napakamura dito, yung isang 8 pieces parang nasa ilan ba, 3 pounds, parang ganun lang, 3.25 something lang. Ayan. Mas mahal kasi kung bibili mo ng isang Dr. Pepper sa tindahan, 1.25. Ito nasa 3.25 pounds nga lang ang isa. So ayun, may bila lang marami. Yan. So sabi ko nga sa inyo, maglalakad-lakad tayo. So ito na nga, lalakad na nga tayo papunta dun sa dagat. Sorry. Yeah. Ano tayo kasi malamig. Lalakad tayo, lalakad-lakad papababa ng kinain.
Dami ko kasi nakain. Gumawa nga pala ako nito. Saka ano yan, nakita pa na sa TikTok, parang cheesy burritos, ganun, nilalagay sa oven. Yung sakto may oven dun sa hotel, so ginamit ko. Tapos ito, dapat ano yan, dapat yan yung cheesy potato balls, parang ganun, piprito mo. Dahil wala akong makitang harina, ayun, naging baked potato siya. Actually masarap naman, lasang mashed potato na binig. Ayun. Pero yun nga, hindi naman ako mahilig sa mashed potato. Kaya nangyari, di ba? Nangyari sa kanya na-bake. Kaya ang itim ko against the light ba ako? Hindi naman. O dahil naka-lock screen? Hindi ko din alam Ayusin ko na lang siguro sa pag-i-edit mamaya. Punta tayo sa dagat. Wait lang mga chong. So ayan mga chong, malapit na nga tayo sa dagat. Hindi ko lang alam kung pwede tumambay dun, pero pwede naman siguro, wala naman tao rito May upuan naman so I think pwedeng tumambay, pero mas gusto ko dito. Antay akyat, medyo mataas yung harang pero tingin ko makakakyat tayo dyan. Kung tayo sa may dagat, may railings, ibig sabihin bawal umakyat. Ganun ba yun? Alam wala naman nakalagay na bawal umakyat. I think pwede naman. Diba? So ayun, diba, napakasarap. Maano ngayon, mainit, pero yung hangin malamig. Ayan. Sige. Hindi naman tayo bababa, dito lang tayo, diba, para makita nyo rin yung lugar na kinalalagyan ko. Ayun siya. Grabe, may basura. Sino kaya nag-iwan yan dyan? Naming basura May mga tao rin talaga nagtatapon ng basura Kalsada malinis kasi araw-araw may naglilinis, yung parang truck na may brush. Pero ayun nga, meron nung truck na parang may brush, yun yung naglilinis dito. Ewan ko bakit marami rito. So yun lang mga chong, umabot kayo sa dulo ng video na to. Maraming salamat. At ayun, panandalian muna tayo magmumuni-muni dito at magpapahangin. Kasi alam mo yun, napakasarap nga, napakaganda ng view, ng katao-tao. Actually may tao pala naglalakad sa likod ko. And so yun mga chong, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa akin at natutuwa sa storya ng buhay ko. And maraming salamat. Yun, happy 1 month. 1 month na tayo nandito. Ano yun, sa lahat na nandiyan dyan, nanonood, nasa manlupalop kayo ng mundo at Pilipino kayo, kasi alam ko pinapanood nyo to kasi Tagalog din ang lingwahe nyo. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Ingat sa lahat. God bless. Peace.